Kasi, this is so old way thinking, no? Na may karapatan bakla. Hindi mo makakain ng karapatan, hindi yayaman ang mga tao diyan sa karapatan. Yayaman ang mga mangingisda natin diyan if fishing would industrialize, no? So you make a deal, total may pera naman sila, may ganyan, maganda ang market nila, 'di ba? Kayo mangisda, kami ang processing. Ay, 'di ba? Bakit 'di ba? At yung buong community pa doon sa Palawan, for example, or sa Zambales ang makikinabang. Can you imagine kung, 'di ba, Miss Laika, look at the value chain. Can you imagine ikaw magpapack, ikaw magbe-breading. And everyone everyone in the community down the line would be able to have something to contribute. 'Di ba? Ano ba makailangan sa breading? Kailangan mo ng paminta, kailangan mo ng ganito. Okay? That's why these Nakaproduce ka ng things trabaho, di ba? Oo. Di ba, these things need creativity. Correct. Hindi yung masastak ka sa salitang exclusive and eksena, gusto mong mamatay. You know, Correct. bakla kailangan ng mga tao dyan trabaho. Yung mga mangingisda dyan hindi naging bilyonaryo because the fish is perishable. Hindi na binibenta ang fresh fish sa Europe, hindi na ito binibenta na lang siya once every week at mahal. Kasi nga it's very perishable. Ang mas prefer na bilhin ng mga tao kasi nga less na time is yung mga nakapack na naka-bread, may breading na, may ano na iluluto mo na lang, ano mo na, wala ka ng sa panahon ng oras, i-google mo. And if you get better in processing, you can apply yung ganong klaseng technical know-how sa pagpaprocess ng mga catch sa sarili mong catch. 'Di ba? Sa sariling catch ng mga Pilipinong mangingisda, 'di ba? And it's still your fish. It's still your fish. process. Oh, bakit? Hindi naman kailangan na ikaw mangisda doon. Para, Dex, you have to be intelligent. You have to be creative. Na, ang ano talaga dyan is yung mga oligarch. Kasi ang pinupuntirya talaga nila dyan, yung langis. Mga Pilipino, hindi kayo ang makikinabang dyan. Alam niyo kung kanino nila ibibenta din dyan yung langis. Kanino? Where else? Who do you think is the greatest market for oil right now in the world? In Asia. In Asia, China. Oo. Bakit nila ibibenta sa Pilipinas? Bakit ibibenta ng mga kapitalista? Mga negosyante yan. Bakit nila ibibenta sa iyo yan na hindi naman ganun kalaki yung ibabayad mo? Ibibenta na lang doon sa mas malaking bibili. Oh, di ba? Na parang, kita mo yung Malampaya. Nakinabang ba ang Palawan sa Malampaya? Oh, nakalagay sa kontrata yan, ha? Alam niyo ba nangyari sa Malampaya? Kung gaano kagago yung nangyari sa Malampaya? May back taxes ang Shell at Chevron. Shell is a Dutch company, kaya galit ako dito sa Shell. Saka beer na ako sa Netherlands Dutch. At Chevron is a US company. They had a total of back taxes of about 100 to 300 din. Noong panahon ni Pinoy na silip. Bex, dinimanda pa tayo. Hanggang ngayon? Girl, dinimanda tayo na arbitrate sa Singapore. Natalo tayo. Oh my gosh. Sige, kakaiba, no? Ay, hindi yun ay. That's how capitalists work. Kaya masabi ko, i-G to G yung langis dyan. Sa i-G to G nyo sa China para all the earnings go directly to the coffers of the government. Yung nangyari sa Malampaya, 10% lang dyan ang government. And the rest is like Chevron and Shell. Kaya nga galit yung PNC, yung nakipagsagutan kay, who's this, the billionaire Arazon. Sabi ni PNC, bakit yung pa binibenta sa mga binenta kay Razon, ganyan. If the Philippine government would directly handle this, parang makikita daw ang gobyerno dyan na parang 100 million per day. O binenta mo sa kapitalista. Do you really think that the money would flow back to the Filipino people? No, because the companies of these capital of these oligarchs are registered in tax havens, in tax avoid. Di ba, Miss Laika? Tito Juan, meron kang gustong i-share? Hi po, good morning po.
Naririnig ako. Nandito Yes. ako kagabi eh. Ay, nung yesterday din. Mag-greet lang ako sa'yo, Miss Joy, Miss As, tsaka kay Miss Laika, pati yung sa ibang mga nanonood, no? At tsaka nakasubaybay dito. So, pumasok lang ako kasi interesting kasi yung discussion eh. Bigla ko lang kasing naalala, hindi ko na-discuss to kahapon eh. May napanood kasi ako sa YouTube, if you know yung Asia Society, meron kasi dong discussion ng between United States, China, and future global order, kung saan para siyang debate eh, between a American and Singaporean. Pero para siyang Indian na siya. Nakita ko lang, napanood ko to nung last week lang, tapos nakita ko kasi si if you know si Jojo de Guzman, diniscuss niya tong, alam ko ba din sa latest na vlog niya, kung kilala niyo si Jojo de Guzman, follow niyo na lang din sa mga nandito. Yung insights kasi doon about dun sa yung nangyayari ngayon sa bansa natin at yung within Southeast Asian. So, meron dong mga discussion about yung proxy war, trade between China and US, tapos yung mga military regarding like that. Gusto ko lang i-point out kasi naano ko sa sinabi niya yung about dun sa kapag yung isang leader daw kasi is hindi marunong lumaro ng geopolitics, may ipit siya sa mga superpowers. If you know yung katulad din Ukraine, it's between the superpowers. So kung itutuloy ito ng yung leader natin na hindi marunong lumaro ng geopolitics, may ipit tayo. Then pinopoint out din niya na like yung Vietnam nga, meron silang conflict with China, pero even na nagkaroon sila ng conflict, hindi to nagre-resulta yung magiging pupunta na sa war. Even meron nga silang trade na narinig ko rin naman to sa kanina sa discussion niyo eh. And pinopoint out niya din doon na yung Vietnamese leader nga daw kasi, marunong siya na ang sinasabi niya doon na kung gusto mong maging Vietnamese leader, dapat marunong ka mag-stand up to China, then you can get along with China also. Which is nakukuha ko yung ganong geopolitics na ginawa ni PRRD no last admin. Yung enemy to none, friend to anyone. So yun lang, kung meron lang kayong time, panoorin yung Asia Society. Last March 22, 2024, or kung gusto niyo naman panoorin si Jojo de Guzman, nandun kasi naka-highlight na sa kanya. Matutuwa kayo, tsaka maraming insight about yung kung ano yung nangyayari ngayon sa bansa. Yun lang. Yun naman pala, magpo-promote naman pala si Juan Sardonia. Ayun nga alam mo sa totoo lang, yung pinaka-the best na nakita ko kung paano makipag-deal sa China is si Duterte. Hindi naman niya, wala siyang binigay, wala siyang, kumbaga matibay pa rin, firm pa din yung natin na stand natin niya sa South China Sea. Pero nakipag-friendship siya. So ang ending, di ba, nung time niya, may mga nakakapingisda na uli sa Ayungin Shoals, sa Scarborough. Mm-hmm. So, hindi ko mag-gets yung ngayon, yung mga parang, yung halos laitin si Duterte, yung parang mali yung ginawa. So talagang tingin nyo talaga, ang dapat talagang paraan talaga is pakipag-gera tayo? Or nung panahon ni Pinoy. Parang, hindi ba naging mas maganda nung panahon ni Duterte kaysa nung panahon ni Pinoy? O, bakit binoto si Duterte? Si Duterte, iyan ang stand niya. Nung tumakbo si Duterte ng presidente, malinaw ang kanyang foreign policy. Diba? Hindi yung jet ski, hindi yung foreign policy. That was a joke. No? Diba yun yung parating ginagamit nila yung jet ski. Diba? Diba, ang nakakaloka kasi dito, no, lalo na itong gumagamit ng mga jet ski. Sabi nila, hindi tinutuon ni Duterte yung jet ski. Bakit si Bongbong, hindi naman niya tinutuon yung foreign policy niya, tumakbo siya, hindi niya pinupuna. Diba? Mas palala yun, dahil yun talaga is real policy nung yung kanyang binanggit, tapos hindi niya tinutuon, tapos gusto niyo siya. Ano ba yan? So, ang ano niyan, yung sa Vietnam,
they will never ever, ang Vietnam kasi may 3 no's. No, 4 no's pala. 4 no's ba yun? No foreign bases, no alliances, no, isa pang no, isa whatever. Pero yun yung kanilang basis. Saka, Vietnam is a communist country, no? Mas malapit ang kanyang political system sa China. So, when push comes to shove, nakikita niya kung ang ginagawa ng US sa China. It's taking lessons from what's going on. Mhm. And most probably, Vietnam will follow what China is Is doing. Mhm. Oo. Yun. And ayun na nga, and Vietnam's economy is now getting more integrated with China kasi nga meron na silang train, connecting the two countries. So yun yung eksena dyan. So ewan ko na kung anong nag-expire na po ang EDCA this March. So, considered permanent na siya, no? Well, indefinite. Not permanent, but indefinite. Indefinite. So, oo. At hindi natin alam kung i-renew, kung ilang years or whatever. Pero most probably marirenew. Kaya nga, I'm not really optimistic about the future. So, but I'm not really optimistic about the future, but I hope, time will prove me wrong as usual. But yan din naman ang sinabi ko noong February. I hope that time will prove me wrong. But putang ina ka time. Anong ginagawa mo? So, you're proving me right. I hate you. So yun yung we are forever tied with the United States. 'Di ba? Tinanong ko yung kay Duterte. Sabi niya na it would take 2 generations. To Yun yung sabi niya. untangle ourselves with the Americans. Oo, sabi niya at least 2 generations. Sabi ko, pangina, magpakantot na lang ako ng kapakantot. Tigilan ko na to. Charot. Alam mo, yun yung ko kasi parang sinimulan na ni Duterte yung kakalas na tayo sa US. And then, nung tumakbo si BBM, ang iniisip ko noon, itong pamilyang to, tinarantado to ng mga kanu eh. So, malayo sa tingin ko, malayo makipag-align dito. Lalo na nasimulan ni Duterte yung pagkalas sa US. Pero hindi! Humimod pa din! Malikimod ulit tayo. Actually, yung Mami Like, yung sinasabi nila na, si Duterte nagpakatuta sa China, kineme, yung ganun-ganun. Actually, hindi naman siya hindi rin naman siya, meron siyang may mga several statements si Duterte noon na very strong against China actually. Tapos, yung sinasabi kasi nila nagpakatuta. No! We explored our options. And yun yung first step dun sa pag-recalibrate ng ating foreign policy. We should check our options na hindi lang tayo parang lagi, hindi tayo up dito tayo kay Big Brother, ganon. Hindi ganun sinasabi nila tuta, ganyan. Alam mo, hindi totoo yan. Unang-una, naalala niyo yung may nabangga yung mga isang Chinese fishing vessel na bangka ng Pilipinas, yung natutulog yung mga tapos natapon sila sa laot at iniwan, di ba? Actually, nasalita ako, sabi ko, Diyos ko rin, naku, China, na kayo. Kasi ang niya nun, yung Chinese embassy, unang nag-release ng statement, parang disconfirming na ganun yung nangyari or whatever. And eventually, nangyari? Nagkaroon ng investigation, and then nagbayad ng danos yung Chinese fishing company. Oh, hindi ba that's an evidence na okay, merong nangyayari? Can you imagine if that happened during Pinoy's time? Or during BBM's time? Do you think na maggaganon sila? And I even think na parang, alam mo, marami kasing hindi dyan pinapaalam sa mga Pilipino, yung sa South China Sea, yung mga poaching.
meron diyang black trade ng poaching. At ang involved, Chinese, Filipino, and Vietnamese fishermen. Ngayon, mahal kasi ang poaching. So yung mga ibang fishermen dyan, ang ginagawa nila, hindi na sila nangingisda, nagpo-poach sila at ibinibenta doon sa Chinese or Vietnamese fishermen. Kaya nga meron diyang isang incident, yung nahuli yung mga Chinese na may mga poach, sinabi nila na binenta sa amin ito. Pero yung Chinese fishermen na yun, they were actually sentenced sa Hainan, sa may China. Meron ako yung na-research na gano'n. Tapos yun yung sinabi nila na binenta lang naman sa amin to, hindi namin to. Hindi sila yung nag-poach, bumili lang sila. Oh, pero that's still illegal. That's still illegal, oo. Chinese law, that's still illegal. So ganun yung nangyari. Kasi meron talaga diyang black market diyan sa nakalimutan ko lang yung mga seahorse na gagawing powder, yung mga ganyan. Oo, kasi mahal talaga siya. Parang kung mangingisda ka lang, parang ano na yung putyo-putyo lang yung kikitain ko dyan. So mag-poach lang ako, tapos ibibenta ko dun sa Chinese fish. We're not being too honest with sa kapangguling, girl. Yung pangolin ang number 1 na mayroon dyan illegal trade ng pangolin dyan sa South Chinese. So, at kasi maraming pangolin. Ewan ko, girl. Usually yung mga pampaano yung parang alternative sa Viagra, yung mga aphrodisiac, yung mga ganon. Siguro, hindi meron talagang pangolin dish sa I think even sa Vietnam may pangolin dish and sa Cambodia and so parang yung mga yung mga parang super parang exotic food, ganyan. Yeah, exotic food. Meron yung kasi maraming pangolin sa Palawan. Maraming pangolin dyan sa Palawan. Tapos may illegal trade talaga dyan. So, may mga ganyang eksena. Na parang, alam mo, parang, can we just be honest about ourselves and what's really going on? Kasi, parang mas malayo yung mararating natin kung maging honest tayo kung ano nangyayari kaysa yung nagpapadala tayo sa mga ganitong pabunso-bunso ng damdamin. Hindi ba? Na parang, ako ngayon, ko, Diyos ko, dahil, itong mga ito na nag-eme-eme, pero pag nagkaputukan dyan, girl, ay nako, Lord. Which yung yung sinasabi ni Dale nga kanina, kaya parang, pagka nagsalita kasi kayo, tungkol dun sa, hindi naman kasi maaasahan yung mga Chinese dahil hindi sila trustworthy kausap, ganyan-ganyan. It shows yung yung lack of self-awareness ng mga Pilipino. Kung gaano tayo, kung ano ang image natin when it comes to word of honor. Ganon. Wala talagang self-awareness yung mga Pilipino na, okay, so kung kunwari, ang Pilipinas, titingnan natin siya, ito bang Pilipinas ay isang bansang may word of honor, ganyan. Hindi, I think Joey, let's not mention country. Let's mention officials. Kasi it's not the country that makes a decision, but the officials. The country is just like an abstract thing. Yung mga officials mo ba may word of honor? O mo indicate yung Pilipinas. Kasi the Philippines doesn't make any decision. Wala ka naman ipapakita na ito Pilipinas nagdi-decision. No, that's not. It's not. It is the leaders to make the decision, di ba? Who makes the decisions, who actually do something. So, sila ba may word of honor? Di ba? Yun nga. Yung design nga yung ating mga officials, 'di ba? Design nga yung ating mga public officials na mag-change ng kanilang mga words depende sa kung ano alak ng presidente for certain period, 'di ba? Ang gobyerno natin is ever since kilala na malala pagdating sa corruption. And it says a lot kung tayo ba ay mapagkakatiwalaan o yung gobyerno natin is mapagkakatiwalaan. Kasi nga because of the corruption. And tignan natin nung time ni Duterte, kahit nagmumura si Duterte, munura niya yung US, kung titignan mo yung mga world leaders, ang laki ng kumpiyansa kay Duterte na kailangan pang tawagan si Duterte para magpadrino sa mga usapin ng South and North Korea. So mo yun yung parang ang gobyerno lang ni Duterte nagkaroon ng mataas na tiwala yung ibang bansa, yung mga world leaders, even yung sa Saudi, di ba?
Oo. Ngayon, Eh, balik kaso na naman nga sa lang, dati. even if they like PRRD, the problem is, can you rely on the Philippines stand on certain international issues? And yung problem nga is that yung Philippines, because we are changing our leaders every so often, and our chief executive is the one who draws the foreign policy. Eh, inevitable na magkaroon ng Nakakala sa atin. Nakakaloka isang comment. Yung isang question nga dyan, yung yung bakit nila hinahanap yung statement ni ni BP Sara na i-condemn yung China, which in fact ang chief architect naman ng foreign policy natin is si BBM, di ba? Kahit naman magsabi siya na alam ko kung saan lumulugar si BP noon ayaw niya mag-escalate Pilipino pa ni si BP, hindi naman siya talaga Chinese o something else ayaw lang mag-escalate. Then yung mga nasa panig nung mga narrative nung US against China, like Heydarian, inahanapan nila si Katunying, alam mo yun, sabi ko nga, kahit naman magsalita siya, at ang magiging stance naman ni Bibi Sara is not to go with war with China. Ang hinahanap nila hindi daw siya nagsasalita. Kung magsalita man siya, hindi rin naman nila tatanggapin yung opinion ni BP dahil ang gusto nila is against China. Di ba? Oo, hindi alam mo talaga walang self-awareness yung mga Pilipino parang dito yung isang comment. Sino ba 'to? Si Boyats Vero. I-post mo nga yan. Sabi niya, huwag kayong makipag-partner sa Chinese kasi kakainin ka nila ng buo at mag-end up ka na wala ka na sisil. Ano yung sabihin niya? What exactly does that mean? Na parang, Parang China is the number one trade partner of 60% of the countries in the world. How many countries in the world, how many countries in the world has the Philippines as the number one trade partner? Parang wala. Parang zero. Alam mo mga bansa hindi makikipag-trade partner sa isang bansa that they cannot trust. Dahil bakit ka makikipag-deal sa isang bansa? So, 60% versus zero, parang halimbawa, kaming dalawa ni Joey, magpapaligsahan kami na ilang mga lalaki ang bet kami. Kung si Joey, 60% ng lalaki ang bet siya, at ako 0% ng mga lalaki ay bet ako, pwede ko bang sabihin na ako ang mas pinagkakatiwalaan ng mga lalaki? Even though na si Joey yung 60% yung bet ng mga lalaki. Ito na si Boyet. Huwag makipag-partner. Marami po akong kilalang company na mga nakikipag-partner sa Chinese company din. Hindi naman sila kinakain ng buo. Sila pa yung kumakain ng buo. Ano ba itong kainan na ito, Boyats? Ng Chinese? Gusto ko. Mag-enjoy ako. I-explain mo nga sa amin yung kainan na yan. Kakainin ako ng buo. Parang di ba yung Apple, nagbukas na naman sila ng bagong I think technology center sa I think it was in Shanghai or Wuhan or whatever. Bakit mo lang nagaganon sa atin? Kung tayo yung mas trust at pagkakatiwalaan, bakit hindi tayo yung pinupuntahan? Bex, mas nauna tayong naging mas nauna tayong naging market economy kaysa sa China. Pero bakit Bex yung China yung pinupuntahan ng mga ng mga malalaking companies? Bakit sila yung mas yumayabong? Bakit sila yung 60% ang naging trade partner but hindi tayo? Bakit why don't we ask these questions? Is there something wrong with our view of our China? Are we being objective? Ano ba to? Na parang, di ba, pwede ko bang sabihin na si Joey kahit 60% ang gusto ng mga lalaki, sabihin ko sa mga lalaki, huwag kayo makipagpapagod kay Joey kasi kakainin kayo ng buo. Well, gusto ng mga lalaki, kakainin sila ng buo. Sabi ni Boyats, sinasabi ko, ay sa mga maliliit na negosyante, hindi po bansa. Ang sinasabi ko po dito, dahil yan na experience
experience ko, hindi po bansa, sabi niya. Pero Paano ka ibig kinain sabihin, buo? Paano ka kinain buo? I think baka sinasabi niya yung yung mga parang local market competition. Pero normal naman yun. Normal naman yun. That's capitalism. That's capitalism, oo. That's how the cookie crumbles. Diba? Oo, bakla, hindi ka pwede makipag-business tapos mahina ang puso mo. Oo. Bakla, business is Kainan talaga business. dyan. Iba yung Kainan talaga. Iba yung negosyo na yan. Pagdating na dun sa mismong geopolitics na ng bansa eh. So, iba yung experience niya na nire-relate yung negosyante. Hindi, bakit hindi? Nanonood ba kayo ng Dragon's Den? Alam niyo yung Dragon's Den? Yung parang shark. Di ba yung magpipitch ka? Ito si Miss Laika, alam to kasi nasa in the business to eh. Yung magpipitch ka, yung hahanap ka ng investment. Tapos, halimbawa, sabi mo, okay, I'm offering 10% of my company for 50,000 pounds investment. So, magpipitch ka, ganyan-ganyan. Tapos yung investor sasabihin sa'yo na, well, I'm gonna offer you 50,000, but I want 30% of the company. Will you say na, gahawa naman yun, ganyan. Bex, that's how business works! Ganun talaga. Pag gusto mo ng investment, you would have to deal with that dahil kailangan nila ng good return for their money. Ano ba to? This is not charity work. Hindi lang Chinese, kahit sinong magagaling sa negosyo, kung tatanga-tanga ka, kakainin ka talaga ng buo. Kahit pa hindi Chinese yung kadil mo. So dapat wise ka yan. Hindi. Ikaw yung may kasalanan kung ba't ka kinain ng buo kasi hindi ka marunong makipag-deal na parang, di ba, kailangan nyo panoorin yung Dragon's Den. Halimbawa, yung nag-o-offer. Yung negotiation nila doon na parang sinabi niya na, okay, 30%. Di ba gusto niya 30% of the company? Tapos yung isa na, yung nag-pitch, sabi niya, okay, okay, are you willing to dilute your 30%? I'm gonna buy back the 10% after you receive your money, your initial investment after first year. Ganon ang negotiation, girl. Ganon ang dapat marunong ka rin kumain. Oo, di ba? Ewan ko napanood yung session namin ni Joey na, Joey, halika, mag-negotiate tayong dalawa. Ikaw ini-negotiate mo yung sweldo mo sa akin. Tapos ako rin mag-negotiate ako ng sweldo sa'yo. Di ba sabi ko sa'yo, Joey, di ba? Nasabi mo, yung offer mo 100, ito lang ibibigay ko sa'yo. Tapos sabi ko kay Joey, okay, I'm willing to get that salary, but I will only work, are you willing na I'm only gonna work 10 hours per day, and then after 6 months, if you're satisfied with my performance, I'm gonna get my 100,000 per sweldo per month. O, dinalo ko si Joey, di ba? Kinain ko siya ng buo. Tsaka, di ba alam niyo ba pwedeng sa telco thank you ka na lang? Halos Thank you ka na lang. Teka, Mami Laika, go. Sa telco, halos lahat ng supplier is Chinese. Kung hindi man Chinese, Chinese-owned. Even Nokia is Chinese na ha. Hindi na, ang Nokia, hindi na siya. Hindi na finish. Ng Nokia. Alam niyo ba kung gaano kalala sila para makapag-close ng project? Talagang bagsakan ng presyo at kung ano-anong libre. Pero kapag napasok ka na nila, kumbaga, parang ano na sila, naka-firm na sila sa'yo kasi wala, mapipilitan ka na talagang bumili sa kanila. Ganun po yung kung magbagsakan ng presyo at kung paano makipag-deal yung mga Chinese. Puro lahat sila Chinese na vendor. Wala kang mapupuntang hindi Chinese. Ganon. Tsaka boyas, no? Ito, hindi ka naman nila inaaway dito. Magandang discussion lang to. Hindi ba pwedeng, kung gano'n ang narrative mo, hindi ba pwedeng mag-thank you ka kung merong makikipag-business partner sa'yo? Kasi like kung mapapansin mo ano na natin to sa with regards sa trading ng China, you check yung mga countries sa Africa, mas pumapabor sila sa China kasi ang dinadala ngayon nila is trade. Hindi katulad nung isang bansa na pag tumapak hindi nila alam kung anong mangyayari. So, yun lang, parang mas maganda lang siguro na in a positive way tayo kung ano yung like yung sinasabi mong partner na yan, which is mas mapasalamat pa ako kapag ganun ang naging sitwasyon. Well, kasi, ang tawag dito parang, kumbaga parang ang point lang naman is that,
yung kainan sa local market competition, it's really part of the game. It's really part of the game. So you need to learn the art. That's when, yun yung sinasabi ni Sas kanina, that's when negotiation becomes, handy. Kasi nga, dahil kainan talaga yung local competition na yan, dapat i-sharpen mo yung negotiation skills mo. So anyway, ang sabi naman ni Bo, go. Hindi, ikaw, tapusin mo na yung Ayun. So i-sharpen mo yung negotiation skills mo para mag-survive ka dun sa competition. So sa dulo nito, para hindi ka makain, dapat marunong ka rin kumain. Ano kasi yan, ganyan talaga pag joint venture, joint partnership. Kaya nga, kasi it's business, no? Pag halimbawa, gusto nila 50% of your company. Well, titingnan mo kung okay, 50%, pero ano yung ma-offer mo sa company for 50%? Bakla kung pera lang yung ibibigay sa'yo, tapos gusto 50%, huwag ka papayag. Kailangan meron silang magbibigay sila ng time, magbibigay sila ng input, magbibigay sila ng ganyan, ng ganito, ng ganyan. Kaya nga dapat manood kayo ng Dragons din so that you would see how this negotiation works. That's one of my favorite programs. Gusto ko pinapanood ko yan. Ano pa ako may bata pa si Isabel, ganyan. Matagal na yan eh. Pero may nagets ko naman si Boyet kasi sa tanggapin na natin, yung mga Chinese magagaling sa ganyang strategy, business strategy. Magaling sa negosyo. Way ahead kasi sila sa way ahead kasi yung negotiating skills nila sa Pinoy. Saka hindi sila yung hindi sila yung gusto kita kagad. Alam mo yun? Yung parang yung deep pockets. Parang strategies sige, ibigay ko sa iyo to. Subukan mo muna pag natuwa ka, bilhin mo. Mga ganon. Bibigay ko sa'yo ng libre, halimbawa yung ganito kadami, tapos yung susunod, saka mo na bayaran. Yung pag binayaran mo na, maloloka ka kasi may mga hidden charges na. Yung mga ganon. Normal naman Actually, sa corporate world yun eh. Normal Actually, naman sa nanay ko, actually, nanay ko noon, so mga Chinese kasi dyan sa Divisoria, yung mga tela-tela. Di ba may patahian kami. So, nung nagsisimula siya, ginagawa niya, araw-araw siya pupunta ng Divisoria para bumili ng tela. Yung the same store, sabi ng Chinese, sabi sa akin, hindi pa rin marunong mag-Pilipino. Bakit ka ba pabalik-balik? Parang ginanon siya. Bakit ka ba pabalik-balik? Sabi niya, kasi may patahian kami, ganyan, ganito, ganyan. Okay, so I'm gonna give, kung gusto mo, bigyan kita ng 1 month na credit line. Para hindi ka naman pabalik-balik. Ano bang kailangan mo? Magsusuplayan kita. So, hanggang nagkaroon sila ng partnership, nag-build sila ng partnership. Tapos dumating yung point na hindi na makabayad yung nanay ko kasi nagka-problema na sa pamilya, ganyan. Pero yun yung same supplier na. So, dalawa kayong Chinese, bakit nagbayad? So, ginawa nung Chinese na pinag-background investigation. Kasi bakit dito nagbabayad? Ganyan. All of a sudden, what changed? Oo, tapos nalaman nila na ganun yung nangyayari sa family namin, nagkasakit yung ate ko, ganyan. Alam mo ginawa ng Chinese, sinabi sa kanya na, okay, pinag-background investigation kita, ganyan, na alam namin na kaya hindi ka makabayad, ganyan. I-forgive na lang namin yung utang mo. Tapos pwede ka na lang umunta ng panibago. Girl, naloka yung nanay ko, ganun. So, ganun, may ganun, kasi syempre, naloka na lang siya na, so, dati naman nagbabayad naman to. Bakit ngayon hindi na ito nagbabayad? Ano ba ito? Nagsusugal ba ito? Ng lalaki na ba ito? Ano ba yun? Ginagago ba tayo? Bigla na lang ba tayo ginagago? Kasi syempre, di ba? For a long time, magdada kayong partnership, tapos bigla nagbago. So, may ganong eksena. I don't know. I'm pretty sure even non-Chinese would do the same. Pero that was just the experience of my mother sa Divisoria. Ang point is, ang tawag dito, yung kumbaga, hindi ka magde-decide, yung mga ganyan, hindi siya magde-decide lang just because merong non-compliance for a certain period of time. Kasi kung nagko-comply naman siya 99% of the time, can you forgive that 1% na moment na non-compliant siya doon sa pagbabayad? Pero merong 99% chance na moving forward, may business pa rin kayo together. O diba? Kumbaga, parang yun yung risk niya, diba? So why not? Diba? Intindihin mo yung 1% and then let's do the 99% business. So, masaya pa rin, diba?
Ayun na nga, di ba? Ako nga sinasuggest ko dyan, no? Yan, sa isda-isda. Bex, ang drama-drama ninyo, parang, alam niyo, ang drama-drama, wala na makapakain ang ating mga manging isda dahil sa mga Chinese. Inubos na nila ang Tangina. isda sa South China Sea. Ako sabi ko, tangina ninyo, you don't know how to deal with this. Ang totoong kita sa mga seafoods and isda is yung mga frozen, yung mga, yung pinapak. Inilalata. So why don't you make a deal? Katulad ng deal ng Pilipinas with Papua New Guinea. Kasi gala, pumupunta ang mga mangingisda natin sa EEZ ng Papua New Guinea. So this is not something na pumupunta ang ibang bansa sa EEZ na ibang bansa. So ginawa ng Papua New Guinea, okay, gusto mo mangisda dyan, go. Pero ito ang magiging deal natin. Yung mangingisda ka, Nag-freeze si Sas. Ulit nag-freeze ka. Nag-freeze ka ano yung ulit. sinabi ko na? Yung sa part na mangingisda ka, pero yung deal sa Papua New Guinea, ano yung deal? Oo. Ang deal nun, pero kami ang processing, sabi ng Papua New Guinea. Kami ang maglilinis, kami ang So yung processing, no? So they want to add to the value chain, Uh-oh. And then, gusto rin namin ng rice technology. Gusto rin namin ng ganito. And then, sa good deal. Kaya nasabi ko na, Dex, why don't you industrialize the fishing? O sabi mo, punyeta, nandun na kayo mga China, marami kayong pera. Okay, why don't you invest in post-processing of seafood? Kayo mangisda, kami mo process. Hindi na kailangan pumalaot ng mga mangingisda namin. Then invest in these industries in Palawan and bakla. Since kopong-kopong mga nangingisda ang mga mangingisda natin, yumaman ba sila? Di ba sabi nila, there is 26, ang worth ng isda dyan ay 26 billion. Bakla! Bakit mahirap pa rin yung lugar na yan? Because it's not being industrialized. Ang fish na ngayon, the best fish yung mga binibenta is yung nasa supermarket. You know why? Kasi yung fish na hindi processed, na hindi yung nakapack and etc., that's perishable. Pag bumili, di ba kaya nga ilalagay mo pa yan sa ref, ganyan, or whatever. So ngayon, ang mga isda-isda ngayon, pag pumunta ka ng Europa, ito yung, halimbawa, meron ka isang bangus, no? Either, ang ginagawa nila may mga breading. Uh-oh. So ikaw, bibili ka ng ganon, iluluto mo na lang. Save ka pa sa oras mo, di ba? That's post-processing. Why don't you just why don't you make a deal like that? O, di kayo mangisda, China, pero kami ang post-processing, kami ang magbe-breading, kami magaganito, ako bibili nyo yan. May assured income sila from it, di ba? May Yes, business, exactly. business din kami, di ba? Yes, exactly. Alam mo kasi ang problem, pagka pinakikinggan ko yung mga anti-China batang yultong people of the universe, fixated sila dun sa di ba, yung exclusive economic zone, fixated sila dun sa exclusivity nung exclusive economic zone na yun. And I think that is where they get lost. Kasi parang ang feeling nila, hindi exclusive yun, tayo ang dapat kikembot dyan, tayo ang ganyan. And which, ang inaano ko nga dyan, di ba sa UNCLOS, may suggestion nga doon ang UNCLOS on how you're going to handle yung mga overlapping EECs, and which is yung mga nasa coastal state, may overlapping na mga ECCs, you must coordinate, di ba? You must coordinate yung pag-handle nyo nung yamang dagat dyan, mag-coordinate kayo, mag-patrol kayo together, mag-research kayo together, i-manage nyo yung resources together. Diba? So, dun pa lang, sa UNCLOS pa lang mismo, emasculated na yung word na exclusive. Diba? Ano yung Joey, pagdating sa semi-inclusive, inclusive, I think that's Article 132, if I'm not mistaken, or 123. Mm-hmm. Yung and South China Sea is a semi-enclosed. So yun yung you coordinate your, kasi this is so old way thinking, no? Na may karapatan bakla. Hindi mo makakain ng karapatan, hindi yayaman ang mga tao diyan sa karapatan. Yayaman ang mga mangingisda natin diyan if fishing would industrialize, no? So you make a deal, total may pera naman sila, may ganyan, maganda ang market nila, di ba? Kayo mangisda, kami ang processing.
Mm. I, do- 'Di ba? Bakit, 'di ba? At yung buong community pa doon sa Palawan, for example, or sa Zambales ang makikinabang. Can you imagine kung, 'di ba, Miss Laika, look at the value chain. Can you imagine, ikaw magpapack, ikaw magbe-breading, and everyone and everyone in the community down the line would be able to have something to contribute. 'Di ba? Ano ba makailangan sa breading? Kailangan mo ng paminta, kailangan mo ng ganito. Okay? Mm. That's why these Nakaproduce ka ng things, trabaho, di ba? Oo. di ba, these things need creativity. Correct, This needs, correct. hindi yung masastak ka sa salitang exclusive and eksena, gusto mong mamatay. You know, Correct. bakla kailangan ng mga tao dyan trabaho. Yung mga mangingisda dyan hindi naging bilyonaryo because the fish is perishable. Hindi na binibenta ang fresh fish sa Europe, hindi na ito binibenta na lang siya once every week at mahal. Kasi nga it's very perishable. Ang mas prefer na bili ng mga tao kasi nga less na time is yung mga nakapack na naka-bread, may breading na, may ano na ilulutong mo na lang, ano mo na, wala ka ng sa panahon ng oras, i-google mo. And if you get better in processing, you can apply yung ganong klaseng technical know-how sa pagpaprocess ng mga catch sa sarili mong catch, 'di ba? Sa sariling catch ng mga Pilipinong mangingisda, 'di ba? And it's still your fish. It's still your Wala na fish. process. Oh, bakit? Hindi naman kailangan na ikaw ang mangisda doon. Para, Vex, you have to be intelligent. You have to be creative. Na, ang ano talaga dyan is yung mga oligarch. Kasi ang pinupuntirya talaga nila dyan, yung langis. Mga Pilipino, hindi kayo ang makikinabang dyan. Alam niyo kung kanino nila ibibenta din dyan yung langis. Kanino? Where else? Who do you think is the greatest market for oil right now in the world? In Asia. In Asia, China. Oo. Bakit nila ibibenta sa Pilipinas? Bakit ibibenta ng mga kapitalista? Mga negosyante yan. Bakit nila ibibenta sa iyo yan na hindi naman ganun kalaki yung ibabayad mo? Ibibenta na lang doon sa mas malaking bibili. Oh, di ba? Na parang, kita mo yung malampaya. Nakinabang ba ang Palawan sa malampaya? Oh, nakalagay sa kontrata yan, ha? Alam niyo ba nangyari sa malampaya? Kung gaano kagago yung nangyari sa malampaya? May back taxes ang Shell at Chevron. Shell is a Dutch company, kaya galit ako dito sa Shell. Saka beer na ako sa Netherlands venture. At Chevron is a US company. They had a total of back taxes of about 100 to 300 billion. Noong panahon ni Pinoy na silip, Bex, dinimanda pa tayo. Hanggang ngayon? Girl, dinimanda tayo na arbitrate sa Singapore. Natalo tayo. Oh my gosh. Sige, Kakaiba, no? ay hindi yun that's how capitalists work. Kaya nga sabi ko, i-G to G yung langis dyan sa i-G to G nyo sa China para all the earnings go directly to the coffers of the government. Yung nangyari sa Malampaya, 10% lang dyan ang government. And the rest is like Chevron and Shell. Kaya nga galit yung PNC, yung nakipagsagutan kay who's this, the billionaire Arazon. Sabi ni PNC, bakit yung pa binibenta sa mga binenta kay Razon, ganyan. If the Philippine government would directly handle this, parang makikita daw ang gobyerno dyan na parang 100 million per day. O binenta mo sa kapitalista. Do you really think that the money would flow back to the Filipino people? No, because the companies of these capital of these oligarchs are registered in tax havens, in tax Di ba, Miss Laika? Kakalok. Tapos, itong mga yultong babies, ang puntirina din, mga isda. Kailangan natin ipagtanggol ang mga bato at mga buhangin doon at ang mga isdang inuubos ng China. Ito pa, natural resources natin nga. Yeah, I know. That's your natural resources. But the thing is, we're not being wise on how to deal with our natural resources. Correct. Look We at cannot your even mining. exploit it. Diba? Look at mining.
Sino nakikinabang sa mining? Yang Caraga, Diyos ko dahil kulang na lang sa Caraga, maghukay dyan at mag-iimpero na sa kakahukay. Nakakita ba kayo ng kahit isang magandang kalsada sa Caraga? Nakita niyo kung gaano kahirap ang Caraga? Alam niyo ba napakaraming nagpo-4P sa Caraga? Although, sila ang may pinakamalaking maraming mining businesses sa Caraga. Did the mining, yung mga ganyang mga eme-eme ba, lumipat sa kanila? No. Hindi sila nakatikip. With that kind of nickel na hinuhukay dyan sa Caraga should have been the most industrialized province in the Philippines, but it's one of the poorest. And you don't get, and then you focus on West Philippine Sea, West Philippine Sea, West Philippine Sea. Baka nobody lives in West Philippine Sea. Sino nga ulit ang maraming minahan ngayon? Charot. Si Uncle mo Martin. Ayan. Nakakaiyak yung kalagayan. May basta ako talaga, pag napunta na to sa talagang malalaan, kasumpa-sumpa talaga tong BBM na to. Kasumpa-sumpa tong nangyari ngayon. Worst pa kay Pinoy. Ano to BBM administration? Para siyang Pinoy on steroids. Oo. Yung katamaran, di ba yung katamaran, di ba si Pinoy, yun yung ano sa kanya, yung di ba kaya nga na ano yung term na noy-noying di ba? Oo, Yung saka kumukuyakoy lang siya, ganyan. Nagko-computer games lang. Oo, ganon. I mean, lahat ng aspect ng kritisismo kay Pinoy lumalabas dito kay BBM pero mas matindi, katamaran, bisyo. 'Di ba? Wag lang sana magkaroon ng wag lang sana magkaroon ng Ala Yolanda na sakuna o kaya yung insidente na sa 44 kasi yan talaga tingin ko kapag nagkaroon ng ganong klaseng problema, papalpak tong admin na to at magigising yung tao. Well, matutulad talaga kay Pinoy. We are on the way of we are on our way to fully realize all the kapalpakan. Ako sa akin, na-lay down na ni BBM lahat ng pundasyon para sa isang ganap na palpak na bansa. Oo. Andun na ako sa dulo. Mm-hmm. For me talaga, mas malala pa to kay Pinoy. Yung nga lang kasi kay Pinoy may Yolanda sa kami sa 44 Pero yung kung tatanggalin mo yung dalawang yon, mas malala ngayon. Oo. Ay, 2 years na anong significant achievement nung BBB niya? Ay, nung 2 years na significant achievement. Wala. Petex. Alam mo sa totoo lang, may mga nagme-message sa akin na mga yung mga toda-toda, yung mga cooperatives, yung mga motoring, yung mga jeepney cooperatives. Oo. Dahil nga doon sa jeepney modernization program, alam mo, they felt that they are being left behind. Na parang, alam mo sa totoo lang, hindi na namin alam kung saan kami papunta. Wala na, hindi na namin. Gusto nga nilang diba? Gusto nilang bawiin yung parang, diba nung bago umano si Duterte, parang nag-okay, may mga operators na nag-okay na. Tapos gusto nila kunin uling prangkisa. Ganon. So ngayon sila, nalolost sila kasi parang, paano na mangyayari dun sa mga loans? Paano na mangyayari dun sa mga nag-consolidate na ng mga cooperatives? Ganyan-ganyan. Kasi, di ba pinut on halt ni yung jeepney modernization program? Di ba? Meron pang etos dyan si Martin Romualdez na, hindi muna natin i-implement yung modernization kasi supposedly, part of it is that hindi na mag-ooperate yung mga jeepney bulok. Ganon. So ngayon, kung papayagan mo pa rin pala na tumakbo yung mga jeepney bulok at hindi pa mga modern jeepney yung mga yan, para kaya pa dun, di ba? Paano sa ibang aspect ng jeepney modernization program na yun kung i-allow mo rin lang pala yung mga bulok na tumakbo pa, ganon. So, ngayon, yung ibang mga toda-toda, naku-confuse na rin sila na, saan ba tayo papunta dito? Ganyan. Kasi supposedly, kukonsolidate yung mga, iaayusin yung mga ruta, aayusin yung mga So ngayon, dahil hindi na realize yung mga ruta, may agawan ngayon ng may mga overlapping na mga ruta pa na nag-e-exist kasi nga hindi mo naman finish out yung
Oo. Kumbaga ng ano, dahil nakabitin, yung mga unang nag-comply at isinuko yung mga ruta nila ngayon. Nabitin sila, Mi. Oo, nabitin sila. Binabawi nila na pwede bang iyan yung prangkisa, pwedeng ibalik nyo na uli sa amin. Oo. Wala namang magawa yung yung LTFRB, ang gulo-gulo nila. So, nung una nanggigigil ako sa mga nag-i-strike na mga jeepney drivers noon, di ba, nung i-modernize yan. Pero nung lately, nung sa balita, parang, oo nga naman. Kawawa naman tong mga nauto ninyo. Tapos ngayon, binitin nyo sa ere. So, sila naman yung nagre-reklamo ngayon. Oo. Kaya At kawawa rin yung commuters din, kawawa. Kasi parang, kaya nagsuputan tuloy yung mga e-bike na pasaway. Oo. Tapos in guise of kasi ang drama dyan ni Martin Romualdez, dahil iniisip namin ang kapakanan ng mga jeepney driver na walang pambili ng modern jeepney, ganyan-ganyan. So, pinatigil muna yung kinembot. Ayan. So, kaya, yung mga nag-console, ang dami nang nag-comply, di ba? Di ba nung nag-report sila sa, remember, nung naging topic natin Mami Laika sa TikTok noon, yung compliance ng mga probinsya matataas. Oo. Di ba? Manila lang naman yung, yung hindi masyadong, yung parang nasa 60% pa lang yung compliance niya dun sa consolidation. Di ba? Tapos ngayon, halted. Diba? Parang siya na hanggang ngayon. At yung jeepney natin, ganito pa rin. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin, jeepney modernization. Ano ba yan? Bullet train na sa iba. Magkaka-bullet train na ang Bangladesh. Tayo nasa jeepney modernization pa rin. Bangladesh, no? Nakakaloka. Nung panahon namin yung Bangladesh, parang, yun na nga, yung mga tao nakapaa, tapos yung pagkain doon, parang pagpag. Tapos ngayon may bullet train na sila. Tayo na, jeep pa din, saka e-bike na nakakagigil. Ano yan, yung mga bata tayo, yung mga tipong, mahiya ka nga. Actually, hindi lang Bangladesh yung tipong, pag hindi mo naubos yung pagkain, maraming bata na naggugutom sa Bangladesh or sa Africa or sa China, di ba rin? Aminin mo, Mami Laika, yung China yung ginagamit dati na, ubusin mo yung pagkain mo dyan, maraming bata nagugutom sa China. Alam mo talaga, isa sa pinakabilib ako niya sa China from after nung World War II, not a superhero, kaya nga di ba nagkaroon ng one-child policy, tapos kung manonood ka ng mga lumang pelikulang Chinese, yung mga drama na talagang superhero nila. Tapos ngayon ang yaman-yaman, porque may mga simpleng mamamayan nila, ang yaman. So, may something na ginawa yung gobyerno nila, na sana, magawa din sa atin. Papayaman din yung mga Pilipino. Paano yayaman ng Pilipino? Satisfied na sila sa Satisfied na sila sa ayuda. Satisfied na sa ayuda ang mga walang yan. Actually, naisip ko nga, maganda yung sinabi ni Sas kanini. Bakit hindi natin pagtabihin yung mga region dito sa Pilipinas na mayaman sa natural resources at yung 4-piece beneficiary? Yung dami ng 4-piece beneficiary. Diba? Kasi, if kunwari yung Caraga region na napakadaming minahan at kumikita ng bilyong-bilyong piso, and yet nagre-receive sila rin yung to be confirmed na if they are the ones who has one of the highest number of 4-piece beneficiary, hindi ba indicator ito na palpak ang gobyerno doon? Kasi bakit hindi nagbe-benefit yung mga tao nyo dyan? At indicator yon na may exploitation. Correct, 'di ba? Diba? May exploitation, and at the same time, yung exploitation mo diyan, yung bunga ng exploitation mo diyan ay hindi napupunta sa mamamayan niya, 'di ba? Tapos ang ginagawa, napunta sa sa quality of life ng mga tao doon 'di ba? Ang nangyayari pa ngayon, yung mga kumikita diyan, idinadaan na lang sa ayuda yung mga tao. Ayuda na galing sa tax ng bayan, hindi naman dun sa mga kinita nila sa mga minahan dyan. So, di ba lungkot? Para kayo, yan yung bagoong Pilipinas, gisado sa sariling mantika. Totoo. Ayun. Sa Mami Laika, before ako mag-end live, meron akong chika, kasi total ang title naman ng episode ngayon ay Ang Mamatay ng Dahil sa Show. Ayan. Pero ito, hindi to West Philippine Sea issue. Kaya ba lalabas? Ha? Kaya ba lalabas yung sinasabi ni Mother Dragon? Hindi ko alam. Nasa EFP daw
Hindi ko alam. Walang nakakaalam. Hindi ko, I really don't know. Ganun. Pero anyway, meron lang akong chika ng bonggang-bongga kasi nasira yung ulo ko dito kay Raffy Tulfo. Ano, ang tawag dito? May isang vlog na napanood ako. Actually, the entire vlog is talking about Raffy Tulfo. Pero merong isang nakakatch ng attention ko. Apparently, si Raffy Tulfo, meron siyang show noong, di ba yung isang buong mo kay Tulfo, yung ano yun? Raffy Tulfo in Action. Parang simulcast siya dun sa Channel 5, 'di ba? Tapos ang tawag yata ng show niya sa Channel 5 is Itimbre Mo Kay Tulfo. So itong show na to 3 years ago pa. 3 years ago pa. Pagkatapos pinagharap niya yung yung isang private first class ng Philippine Army at saka yung kanyang fiancé. Nagharap sila. Ngayon, yung fiancé, nirereklamo si private first class kasi hindi niya tinupad yung pangakong kasal. Pagkatapos, ngayon, itong si Raffy Tulfo, sabi niya gano'n, oy, ikaw private first class, ganyan, parang, duwag ka, ang dami niya talaga mga insulting words na sinabi. Parang, siguro ikaw, pagka nasa gera ka, nagtatalokbong ka, pag nasa, ay, mama, ganyan, hanapin mo yung mama mo, ganyan, kasi duwag ka, ganyan. Siguro ikaw, ang tawag dito, sundalo ka pa naman, hindi mo bagay maging sundalo, baka pagka kunwari napunta ka sa gera, iiwanan mo yung mga katropa mo na mamatay, tapos ikaw tatakbo ka na lang, ganyan. Nagagaganon si Raffy Tulfo. So sabi ganun nung sundalo, sir, pwede po ba ipaliwanag ko na lang po sa inyo later? Kasi po, papunta po ako sa location ng operation namin. Critical po yung location, hindi po ako makakapag-explain ngayon. Saka na lang po, sir, saka na lang po ako magpapaliwanag. Ganyan. Ay, hindi, duwag ka, sabi ganun ni Raffy Tulfo. Hindi, duwag ka, ganyan. Sandali, saan sinabi ni Raffy Tulfo yan? Sa show niya. Tapos ito bakla. Oo. Pero itong show na to, 3 years ago pa to. 3 years ago pa tong show na to. Okay. Nakalkal lang, nakalkal. Dahil nga doon sa mga recent na kabastusan ni Raffy Tulfo. Pero nakakaloka to. Di ganon. Ito ang nangyari, Sas. Parang a week after, nung pahiyain niya ng bonggang-bongga yung private first class na yun, Bex namatay sa enkwentro. Wow! Namatay sa enkwentro kalaban BIFF. Pero napahiya na ni Raffy Tulfo ng bonggang-bongga yung... Actually, may napaka-personal nun eh. Putang ina Tulfo talaga to, gago mo. Oo, Parang napanood ko yan dati noon. Dahil lang hindi pinakasalan yung girlfriend, gaganunin mo dahil sabi mong duwag, nagtatago sa saya ng nanay. Mm-hmm. Masyadong personal na, di ba? Parang... Oo. Ito. Ipe-play ko. Ito yun eh. Actually, itong vlog na to, nila Kaado, ang tawag dito, entire vlog yan, talking about yung mga kabastusan ni Raffy Tulfo. Kasi, they were talking about yung walkout ni Raffy Tulfo sa Senate inquiry, ganyan. Pero ito, pinili ko na lang tong part na to, kasi nga, nakakaloka tong part na to. Diyos me. Nag-walkout siya recently? Oo, kasi si Bato, parang hindi na-take yung mga harsh na treatment ni Raffy Tulfo sa mga pulis. Di ba, syempre, dating PNP chief si Bato. So, ngayon, syempre, si Bato, may puso siya dun sa mga pulis. Ngayon, ang feeling nito ni Raffy Tulfo, binibaby ni Bato yung mga pulis. So, nag-walk out siya. Ayan. May sayad pa naman pala siya. Kung gusto ni Batong i-baby yung pulis, siya naman gusto niyang balahurain. Kanya-kanyang trip, di ba? Kanya-kanyang trip. So, ang gusto niya balahurain din ni Bato yung mga pulis, katulad niya. Naksasayad. So ngayon, itong entire vlog na to about Raffy Tulfo. Pero itong part lang na to yung kinuha ko. Kasi nga talaga naloka talaga ako dito, as in. Ayan, play ko lang Issue na ito. Ay, narinig niyo ba? Yung sundalo, hindi siguro, na-realize ng sundalo na hindi na itutuloy Narinig niyo? yung magpapakasal. Pinipilit ni Tulfo, Sorry. Teka lang issue na ito. Yung sundalo,
hindi siguro, na-realize ng sundalo na hindi niya itutuloy yung magpapakasal. Pinipilit ni Tulfo na itong tao, Oh my God. ha? Ituloy yung kasal. Pwede kasal yan may prerogative. May batas naman kung hindi mo na tuloy yung kasal, pwede kang sampahan ng kaso or pwedeng damages. Pero, tingnan mo, binabastos niya yung dinatawag niyang duwag. Ito, pakinggan natin. Okay, nasa yung telepono na si Private First Class Yan. Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po, sir. Pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka, baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo, halimbawa may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo, dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, mama, nandito ng kalaban, tulong mama. Hindi nga, O dili kaya nakatalok-bungkat, nagdadasal, tapos tinatawag mo mama mo. May ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. Hello, Sir Rafi. Nagabiyaya ko, Sir Rafi. Pwede mamaya na, Sir Rafi. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya pagkatapos. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na pabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, salamat sir. Colonel Zagala, magandang hapon po sir. Rafi, magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay PFC Raymond Canlog. Ito po inireklamo sa amin na couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa Yes, kanya? Rafi. Kahapon, no? Nung July 29, about 5:20 ng umaga, itong unit ni itong 57th Infantry Battalion nag-operate, no? Nagkaroon sila ng encounter dito sa barangay Penditin, dato sa Libo, Maguindanao, no? Okay. At ito nga ay nag-result at kamatay ng dalawa nating sundalo, no? Ang isa doon si PFC Raymond C. Candong. Okay. Dahil lang sa kanyang quest na kumita sa programa niya dito sa YouTube, pinakialaman niya yung buhay ng isang babae at isang lalaki na Sundalo. itong lalaki, sundalo, at magpapakasal pero hindi natuloy. Nagsumbong yung babae, pati tapos hinihikayat niyang kausapin in public yung lalaki na kasalukuyan na nandoon sa battlefield. Sa battlefield. Tapos sinasabi niya, kasi hindi siya pinaunlakan nung sundalo, duwag ka. Anyway, Para ka sa baby ka ng mama mo, ano yan? But he didn't realize. Anyway, just sa part na yan, di bad trip na nga to si Kaado at saka si Paras. Bad trip na nga sila. Ganon. Kasi parang, puta, papahiyain mo na matay in line of duty. 'Di ba? Tapos parang ikaw, ano nagawa mo? Pagkatapos pakikialaman mo yung isang bagay na sobrang personal, 'di ba? Na parang, kung na-realize niya na ayaw niyang pakasalan, ba't mo pipilitin? Di ba nakakaloka? Diyos me. Sobrang nakakaloka. Ayan, Mi. Sundalo. Parang sino ka para sabihin Nakamute ni Mi, nakamute ka kanina. Ano yung sinasabi mo, Mi? Nakakaloka yung yung panlalait niya na duwag ka, tatakbo ka, tatawagin mo yung nanay mo. Paano mo na, di ba masyadong yun, parang, anong connect nun? Oo. Ito, sobrang naloka ako dito sa, marami pa siyang kabalahuraan, pero parang tingin ko, ito exceptional to, itong kabalahuraan niya dito. Ay, ako minatandaan ko yan. Kasi Oo. parang, after nung nangyari dun sa teacher, na-condemn din si Tulfo doon, di ba? Parang, eventually, ang dami rin nainis sa kanya. Isa yan sa mga sumunod naman yung sundalong yan. Oo. Kasi to me, tinawagan niya, nasa active duty yung sundalo. Nasa active duty yung sundalo. Pagkatapos, yun nga, apparently, parang nung time na yun, papunta talaga siya doon sa operation. Pagkatapos, di syempre, parang napahiya-pahiya siya on national television, ganyan. Tapos putang ina, ganun yung trabaho ng sundalo. Syempre, magka-contribute yan doon sa psyche ng sundalo, yung mga ganung alalahanin. Diba? Tapos, napaka-sensitive nung niya. Diba? So, nakakalimutan talaga. Nakalimutan ko na kung anong nangyari dyan kay Tulfo, kung naano rin ba siya dyan, sinumpa din ba siya, o nag-sorry ba siya, kung ano man yung ginawa niya. Oo. Yes, tapos yun yung may nagpakamatay dun sa show niya.
Oo, Meron din ganun, di ba? May isa rin ganun. he should be held accountable sa totoo lang. Grabe. Paano nagpakamatay? Paano nagpakamatay? Yung Napahiya. parang magbibigti na lang daw siya, parang ganun. Sinabi Ha? niya dun sa show mismo na parang, anong gagawin dito? Ano yun dyan? Ganyan, ganyan. Magpapakamatay na lang ako. Hala, tinutuo. Nagpakamatay. Ano yung issue? Ano yung issue nung... Ano nga yung issue nun? Hindi ko alam, parang yung parent-children issue. Pero Sinong involved? personal din na mga away-away. Mga personal away, ganun. Ayan. Actually, ang nangyayari sa atin naman dito sa South China Sea is parang tulfo. Correct. So, bumalik tayo, di ba? Para tayong Rabbit Tulfo show. True. So, hindi talaga siya nare-resolve. It is all for show. True. Walang balak ayusin yung problema, no? Kailangan talaga Kaya magpapakamatay na. Yan. Kaya magpapakamatay na lang. Walang balak ayusin yung problema. Pagtas it's all for show kasi ang concern lang naman talaga ay views. 'Di ba? Oo. And at views and earnings. Diba? So, views and earnings. So, someone is earning. At tanungin mo sa sarili mo kung ikaw na magpapakamatay, ang makikinabang sa earnings. Mm-mm. Again, ang sinabi namin ni Joey, you are watching a political event, Drama. Mm-mm. drama. It's not something na spontaneous. Bakla, kung spontaneous yun, ba't ka magdadala na napakaraming cameraman sa... Correct. Mm-mm. Ganun. Meron ka talaga insight. Invite pa ng picnic. Sumama kayo Hindi, dito. tsaka, may camera doon sa loob. Di ba may napanood mo yung Canon video, yung water cannon video, yung may camera sa loob ng vessel, tapos yung mga coaster, ay, di ba yung, Saka di ba nag-invite me? Sino yung mga gustong sumama? May mga ganun-ganun pa silang nalalaman. Okay, gusto niyo masumama para maranasan yung mabuli ng China. Ganon. Parang, ginawa niyo na siyang ano ba to, Enchanted Kingdom? Alam mo yun? rides. Amusement ride. Diyos me. Parang, alam mo na gano'n yung mangyayari. And gusto mo pa siyang ulit-ulitin. At nakakaloka nito na talagang, ang iniisip ko talaga is, napakalawak ng dagat. Doon talaga, bakit? Iniisip ko, doon ba talaga dapat yung way? Doon lang ba yung way? Or, ano ba yan? Na parang, kasi girl, gaano ba sila kadalas mag-resupply? Once a month? Twice a week? Every week? I think it's like every week, no? Or Once a month yata. hindi auto girl. Once a month? Talaga? Once a month? Kasi parang Ano noong ba once a 2023, 14 resupply missions yung, 20? 2023, parang 14 resupply mission yung nagawa. Resupply. Ang alam ko dati ni once a month, maliban na lang kung talagang medyo ginawa na nilang business ngayon ginawa na nilang bisyo mag-resupply para magpahabol. Oo. Di ba sabi ni Tito B nun, parang ganun nga, once a month. Pero may mga times daw talaga na medyo, mga 2 months hindi sila nakakapag-resupply, ganun. Number of resupply. Ngayon kasi Sino si Tito parang B? yun na nga, di ba? May Sino si mga Tito B? may mga excursion pa nga sila dyan nagtatawag pa ng mga, sino mga gusto sumama, patunayan natin tayo ang pagiging Pilipino. Ay, ito. 28 resupply mission to PH-held islands in WPS conducted in 2023. So, hindi lang siya sa... Almost twice a month kayo. Almost twice a Ibig month. sabihin, girl, hindi lang yan sa Ayungin Show. Ibig sabihin, sa buong Sa buo. Kalayaan. Sa Ayungin Shoal, 14 missions. Ganito, 14 resupply missions. bakit sa dinami-dami ng pag-resupplyan mo, bakit hindi kayo binobomba pag mag-resupply kayo papunta ng Pag-asa Island? Mm. Bakla, pwede kang pumunta ng Pag-asa Island, may tourist. May tourist. Kilala nga ako, pumunta ng Pag-asa Island, at hindi kinaharap. Mm. Hindi ba parang mas bongga yung Pag-asa Island kaysa dyan sa
Oh, kasi ang alam ko Saan sa yung- Pag-asa talaga labas ng EEC natin yun eh. Yung Pag-asa Oo, Island. pero we occupy it. So that's like our de facto territory, no? Yung Pag-asa Island. So bakit ba't hindi kayo naharang dyan? Correct. Of 14 Saka yung- missions to Ayungin, 3 lang daw yung merong encounter ng harassment or water cannon blast. Kailan yan? Ng 2023. For the year 2023. 3 lang. 3 lang. Ayan. Oh, Of the 14 so- missions to the Ayungin Shoal, 3 encountered harassment or water cannon blast by the China Okay. Coast Guard. Okay. Now that sounds fishy. Mhm. Sorry for the pun. Kasi naaangkop kasi dagat, so fish. So, ang corny ko. Putang ina. Okay. 3 lang. Out of 14. Mhm. So, yung mga nakikinig sa akin dito, kung if it is 3 out of 14, bakit yung 3 na yon ay bakit merong water cannon and sinasabing harassment? Anong nangyari nun? Mhm. Bakit yung iba wala? Inamin We should- ng Mhm. Ano yung sasabihin ko? Inamin ng ng Philippine ng Philippine military that in 3 incidents merong construction supply. So, tama yung China. Tama yun, China. Pero may tamaan din naman 'di ba? Nagbitaw din naman kasi ng salita si BBM na ayusin natin yung Sierra Madre or magtayo tayo ng ano doon, magko-construct tayo ng kung ano man siya. Well, yes, merong statement yung na magtatayo doon. Oo, so kaya ganyan ngayon yung China kasi nagbigay tayo ng Okay, binago. 'di ba? Oo. Pero girl, 3 out of 14? Bex, ibig sabihin, Bex, parang tayo, Joey, nag-away lang tayo 3 beses sa ating 14 times na magkasama. Still a pretty good relationship, di ba? Eh di ibig sabihin, iwasan natin, yung 3 beses tayong nag-away, pag-usapan natin, ba't tayo nag-away dun sa 3 beses na yon? Di ba? Eh kung nagsasama naman tayo ng maluwat dun sa 11 times, yeah, supposedly it Bex. should still be a pretty good friendship, di ba? So ang ibig sabihin nito, kung ang figures ay 3 out of 14, ang inagard. Anong date ng article? February 2024. Puta, February 6, 2024. Yung 2023 incident na merong 2023 mission na merong incident happened in August, November, and December. Ayan, yun yung time na after sabihin ni BBM na ayusin natin yung Sierra Madre. Diyos ko, Day, alam mo namang Miss Laika, sabog naman yung pagkakasabi no. Bex, nakita mo ba yung Sierra Madre? Ayusin mo yung Sierra Madre. Pero So, so, ibig parang sabihin- gagawa ng structure doon o kung ano man, parang iano yung Ayun presence natin. Ipo-fortify Girl, na. ayun na nga hindi ko maintindihan. Ano aayusin mo sa Sierra Madre? Di ba sabi pa nga ni Ontiveros, i-refurbish natin ang Sierra Madre. Bakla ang barko pag i-refurbish mo, dinadala mo sa shipyard. Walang nire-refurbish sa barko. Walang nire-refurbish sa barko sa kita ng Alam dagat. mo, tumawa ko dyan kay Ontiveros. Talaga, yung mga Pilipino naman, ay, oo nga, no, i-refurbish. Hindi nyo ba yung refurbish? Kita mo. So, August, November, and December. December. So, ibig sabihin, bakit yung mga times na yan, diyan kayo kakaroon ng encounter? Unang-una, merong August ba yun? Hindi ba parang, tama, August. August yung maingay na bonggang-bongga, di ba? Ibig sabihin, kasi nung panahon na yan,
is budget hearing. Mm. August, September, and December, yan ang budget hearing natin. Mm. Ngayon naman, March, this is the budget hearing of Pentagon. Mm. So, mga Bex, as I told you, you're watching a political show. No? It's bakla, 3 out of 14. Tapos gusto mo magpakamatay, may battle of you. Parang, Ano ba, sino ba nakaisip ng battery of fuel na yan? Kanino ba nanggaling yan? Ako Ay, just naku, ano yan? yung anti-China na yun. propaganda yan ng mga ng mga ano ba to? Baka galing yan ng mga Max Montero, yung Max Defense Yung Max Defense. Oo. Or yung mga yung mga bagets na mahilig sa war, ganyan, yung mga eksena, tapos nakita nila yan, o may battle. Don't forget, Battle of Yultong. Or hindi rin ako magtataka, baka feed din yan ng PCO, at ang PCO is inutusan ng Emerald, ganyan, Charba. Pero, kung yan ang data, bakla, 3 out of 14. So, ibig sabihin, so tama tayo, Joey. Mula 19, di ba? Tama tayo, Miss Laika, mula 1999, hanggang nung panahon nung 2011, wala tayong naririnig ng ganyan kasi nagkasunduan, mali na yung anuhan nila na wala na construction, humanitarian chorba. Tapos, Supplies nung nagdadala ka na ng construction, doon na naloloka. So, ibig sabihin, it seems that the facts are doon sa kaaway natin. Oo, so At wala sa hindi sa hindi mapagkakatiwalaan yung China. Tayo yung hindi mapagkakatiwalaan. True. Naguguluhan tayo sa ating mga sarili. Correct. Hindi ba, girl? Parang naloka naman ako sa figures na yan. Ako nga, maniniwala na ako. Bakit parang inaaraw-araw ng China? Yung pala po tayo na 3 out of 14, sampalin ko kayong lahat dyan eh. Ano ba yun? Although, itong taon yata, kasi February to eh. February, March. Oo, ngayon, meron ulit, March. Buwan. Oo. March meron ulit. Ayan. Ay, hindi. Kaya ngayong meron tong March, I think hindi lang to Pentagon. Because nagsasalita si Duterte. Di ba biglang kinabit mo yung kay Duterte to? At si Pati Sara. yung- Oh. Tsaka yung tawag dito, yung PCGA. Ayan. Di ba? Kinakabit sa kanila. Kasi nga, nanginginig na sila. Kasi nga nagsasalita na tumatanda. Di ba lumalaban na tumatanda? Nagkaroon pa ng Emerald. Di ba? Bakit na naging traidor? Bakit naging ganito? Bakit? Di ba? Na parang, bakit ngayon, nagdadala ka ng construction ng March after, at alam mo magkakaroon ng incident. Tapos, nangyari ito after nung bardagulan ng BBM at ni Correct. Duterte. Oo. Di ba sabi ko sa inyo, you are watching a political show. So, Remember, nagsabi dun si si Duterte about sa support ng militar natin. Na sure ka ba, ganyan-ganyan. So ngayon, anong gagawin ni BBM? Gawin mong busy mga militar. Di ba, gawa ka ng insidente, gawa ka ng eksena, at alam mo na magkaka-insidente pag magdadala ka ng construction materials. Materials, correct. Kasi, di ba? Kasi nagka-issue na tayo in the past dyan. Yung pinakita ko ng di ba, na nag-raise ng concern yung mga Chinese kasi nga dun sa construction materials na kinembot nung panahon ni Gasly. Ngayon, dahil gano'n ang eksena, alam nyo na. So, nakita nyo na yung datos. This is not a data coming from China, not a data coming from Sasurgado Sasso, not a data coming from Miss Laika, not a data coming from Joey DeViz, but the data coming from AF. Philippine News Agency. Hindi, ano yun? Siyempre may pinanggalingan yun. AFP? Or, AFP, sino ba na gano'n ito?
Walang, just in case Oh, ha. sa AFP to kasi Camp Aguinaldo yung ano eh. Camp Aguinaldo yung briefing eh. PCG. Data coming from PCG. Galing Philippine Coast Guard. Philippine Na Coast. 3 out of 14 laang ang harassment dahil nagdala sila ng construction materials. Sorry, Na- sorry. Philippine Navy. Galing siya sa Philippine Navy. So galing sa Philippine Navy Yes. na nagdala na 3 out of 14 na resupply mission ang nagkaroon ng incident dahil nagdala sila ng construction material na ang pinag-usapan ng China and Philippines ay wala ng construction materials. So dun sila nagkaroon ng incident. So hindi din po namin to gawa-gawa. At So, just I in think- case niya na sa tama yung speculation natin, which is, ako yun din yung nakikita ko talagang dahilan. Nakakaloka tong gobyernong to, no? Talagang isusubo mo sa kapahamakan yung Pilipinas para lang sa sarili mo ambisyon. Mm. So Or ganun ang kapakanan. eksena. So ibig sabihin, kaya Diyos ko tayo na parang Diyos ko, parang hindi naman tayo mga tanga. 3 out of 14. Parang Yun nga, ang ano nga dito, ang observation nga ni Attorney Harry Roque is this. Ang sinasabi nga niya, parang inaano niya na medyo distant yung yung possibility ng war, kineme, ganyan. Yun yung mga laman ng vlog ni Attorney Harry Roque. At ang mas concern niya is yung martial law. martial law. Kasi nga, yung mga ganitong pagsasalsal na kasi the way BBM presents ayungin even sa international stage sinasabi niya Parang territory natin. oo, annexation Annexation. of territory ng China. At ito pa pala, parang sa Senado or sa Kongreso yata, parang starting next year, magkakaroon na ng censorship dito sa FB saka sa mga social media platforms na kapag tingin nila is pro-China ka or pro-China ka or pro-China yung sentiments mo, pwede ka nang pwede ka nang i-block. So, naloka ako, ano yun? Martial law na ba to? Censorship na? Hmm. Ano pa ba? Itong hindi naka-martial law, ngayon wala pang official declaration ng martial law, sino na lang ba ang freely nakakapagsalita about what's going on? 'Di ba? Yung mainstream Si media Miss Laika. yung mainstream media is not talking about yung mga, they are not asking important questions. Hindi na nga sila nag-venture sa mga investigative journalism na mga activity eh. Ay, oo Diba? nga, no, wala na yung mga eyewitness, wala na yung mga, di ba? Wala na yung mga tipong kunwari, inimbestigahan namin ang 500 bilyong budget kung papaano ito dumadaloy sa kinembot-kembot, ganyan, mula sa gobyerno papunta sa mga tao, yung mga ganon, yung parang wala na sila mga in-depth, Oo. in-depth study ng mga bagay-bagay. 'Di ba? Video ni Lasso, ni PDEA Chief Lasso, yung pinakita ni Mother Dragon. Nakakaloka yun, no? Wala talaga Hanggang ngayon, walang pick up ng mainstream media. Yung extraction, ang dami-daming information na binigay ni Mother Dragon doon. Ang dami niyang name drop, 'di ba? Wala man lang pick up sa mainstream media na parang, uy, hindi totoo yan nakasama si Teddy Boy Locsin dyan. Uy, hindi totoo yan yung Francis Chua Kineme, ganyan. Walang pick up. Mami, I mean, yung hindi mo pera nga yan, yung liquidation ng by certification, di ba? Wala rin masyadong pick up. correct. And it's right for documentary show sana, 'di ba? Na parang saan ba nagsimula ang, 'di ba? Ang Asa ka nakara the beat? Cheche Lazaro, asan kayo? 'Di ba? Diyos me. Meron katunying, ano ba yan? Kachipan sa katulpo. Oo. Meron katunying patas ang ibibigay sa atin. Hindi kasi mabuting kausap ang China eh. 'Di ba? Inday Sara, magsalita ka na about dito sa issue na to. 'Di ba? Ayun.
Ganun pala, wala pang official declaration ng martial law, ganyan ang sitwasyon natin. Paano kung nag-declare pa ng martial law? Meron na ay yung sa balita nga, naloka ako, nung pati yung personalities parang magkakaroon na ng rights na para imbestigahan ka, kukunin yung personal details mo, tapos ibablock ka sa FB, kapag na anong pro-China, yung sentiment mo is pro-China. Nakakaloka. Paano mo nasabing pro-China kung yung, anbawa, tulad natin, hindi naman tayo pro-China, kaya lang inaano natin is pag-aralan mabuti, kasi hindi ako pro-China, pero hindi rin ako pro-war. Utang na loob kayo. Kayo mag-gera. Ayun. Sabi ni Ford, si Ted Filon nagsasalita, pero nabubusalan na rin sa budget yung tinitira niya, pati yung bagong Pilipinas cost, wala na rin ata siya ngayon. Huminto na din 'di ba? Actually, nung merong mga nagsasabi sa akin, panoorin mo si Ted Filon. Inaabangan ko siya kung kailan siya hihinto eh. Oh, ayan. Ay, ano ba siya dati? Hindi kasi nagsa-start na siyang magsalita dun sa yung hindi mo pera yan. Nagsa-start na siyang Ano sabi magsalita sa liquidation via certification na bakit nga daw ganun, kino-question, magkano ang budget, ganyan-ganyan. O, tas ngayon, wala na. Ay, Wala na. ano parang nawala? Wala, hindi na siya nagsasalita. Hindi na rin siya masyadong critical ulit. Ay, Iba baka ano na. Baka nagkasunduan na, girl. Ay. O, di ba? Parang, kasi, they need to, yun naman kasi kailangan i-control mo yung talagang big network, ganyan. Because sila talaga yung mas malawak yung, maras marami, alam mo yun, parang, people listen to them because they are famous, no? Pero yun na nga, ang hindi nila ngayon mapigilan is yung mga bloggers, which are they trying to control through algorithm influence. Alam mo yun? Oo. Grabe, ito nga yung mga nagko-comment doon sa Facebook, wala raw silang makitang comment sa Facebook. Grabe yung gurgur sa Facebook, Diyos ko. Pero, yung mga nagko-comment sa YouTube, hindi kita sa Facebook. Pero nakakaloka, hindi na nila napigilan. Parang they underestimated the resolve of Maharlika. Oo. Sumikat ang lola mo Bakla. ngayon sa mga karinderya. From July, from August 2022. Ano ng petsa? Bakla, araw-araw siya niya na. Bakla, walang araw na hindi ginawa ng Diyos na hindi nagsasalita sa bahay. Hindi tumalak, di ba? Na hindi tumalak. Ito nakakaloka. Nung pinagdedemanda siya, nung dinemademanda siya, yung mga vlog ni Bakla, mas detalyado. mas dumami yung puting ahas ni Mother. 'Di ba? Mas naging sobrang detalyado yung mga niya, pasabog niya. Diyos ko. Yung kay Lazo na video, grabe yun. Yung, ang tawag dito, yung extraction kinembot niya, 'di ba? Tsaka yung meron pa siyang mga meron siya pang before na yung pinangalanan niya yung, di ba na-picturean si BBM sa New York, nakasama niya tong Mark Anthony Sayarot, na 2023, na picture sila magkasama sila sa New York, state visit ni BBM. Tapos, 2022 pala, itong taong to, nahulihan ng 2 bloke ng cocaine. Wala rin pick up sa walang pick up ni sa mainstream media. 'Di ba? Nakakaloka yun Ngayon. Fans kayo. Oo. So, ibig ko sabihin, ngayon, madidisregard mo ba yung vlog ni Mother Dragon na hindi naman siya, 'di ba? Ba't hindi dinidispute, hindi dinidebunk ng administration yung mga pinagsasabi niya? Pagkatapos yung siya ng jumbag-jumbagan, biglang biglang naglabas na nagkasakit, hindi mo wala mo ng public appearance. Bakit? Tapos naglabas ng picture naka-side view. Hindi pinapakita yung jumbag part. Di ba? Ipakita nyo, dito raw nakalagay yung buko, Leo, sa isang side. Pakita nyo, ba't tayo nyo pakita? Di lalong nagkakakredibilidad si Mother Dragon, di ba? Ayun yung sinasabi mo, Mami Joey, nung hindi nila sinasagot, magkakalaman. Ngayon nagkakalaman na, sumisikat rin lalo sa Mother Dragon. Kasi katulad natin dati, parang hindi natin pinapansin. Ngayon,
oo nga, no, i-share natin, pag-uusapan natin. Eh di lalong sumisikat si Mother Dragon. Yan. Oo. Problemahin nila yan. Kahit sa mga parlor, ano na si Mother Dragon. Usap-usapan na. Ayun. Ayun lang. Sabi ni Mercy, "Hi Joey, regarding Tulfo, just wondering if may anti-bullying dyan. Kung meron, siguro siya kasi grabe man lait na." Actually, tingin ko po, pwede naman po siyang i-hold accountable sa iba pang mga uri ng batas. Like, for example, yung mga damages, kinembot, ganun. Lalo na yun, di ba nakakapagdulot ng sleepless nights and ano, yung mga emotional damage, ineme, ganyan. Kaso kasi hindi rin naman tayo, I don't know, lalo na yung may nagpakamatay, di ba? Tapos yung mga, alam mo yun, yung mga ano, yung mag-ina na nag-away, pagkatapos, sobrang bastos nung bata, tapos nagkabati na silang mag-ina, kasi yung video niya, available pa rin, di every now and then, nagsisirculate sa social media, nababash pa rin yung bata. Yung mga ganon, I'm pretty sure a good lawyer can find cause of action dun sa mga ganong situation. Saka yung sa akin yung teacher na parang nireklamo kasi pinalabas yung anak. Tapos kung tapos yung, di ba, yung masyadong masyado online yung yung teacher, nakiusap na yung anak. At least doon yung netizen doon, medyo nakita nilang, oy, sobra ka na rito, Tulfo. Oo. Ayun lang. Siya tayo matulog na at 4:30 na. Ay, 4:30 na. Oo. Monday Ayan. to Thursday na. Oo nga. Tulog na tayo. Magkita-kita tayo next time at maraming salamat sa pakikipagchismisan hanggang 4:30 ng madaling Oo, na-miss ko si Sas, ang tagal nang hindi umaakyat eh. Busy na Oo nga. naman. Na-busy, nagtatayo siya ng library. Ayun. Siya, bye. See you next time. Bye-bye. Good morning.